Sinundo namin si Johan kasi daw nag-promise siya sa kanyang anak. Nag-promise daw siya sa kanyang anak. Hindi ko naman alam anong promise niya kay Johan. Nag-promise daw silang dalawa. Kaya sinundo namin. Pauwi na rin sila kasi magpa 5 o'clock na. Alam nyo guys, sa pagmamadali, hindi na ako nakapag-lipstick. Pero nag-mask naman tayo. No use ang lipstick, didikit lang sa mask. Ang windy today. Alam nyo ba itong suot ko? Matagal na ito bigay ni Ama sa akin guys. Hindi ko lang alam paano ito suotin. Nilalagay ko ito kanina sa ulo ko sa bus, nakita nyo. Siguro kasi sa ulo to. Ayan o, parang ganyan. Tapos parang may scarf siya. Pero kasi bukas naman sa likod ko. Hindi ko talaga alam ba paano siya gagamitin. Wala, may mga halaman oh. Na binibenta. Lakad-lakad na naman kami nito. Feeling ko kakain ng pizza. Ay, may mga halaman siya oh. Ayan oh. Yeah. Naalala nyo dumadaan tayo dito? Okay naman dito ang daan. Bakit sinira? Ayan oh. Ginagawa, di ba maganda yung daan dito? Parang wala rin pinag-iba sa Pilipinas. Yung maayos na daan sisirain. Sana all talaga ba? Sana all. Guys, alam nyo ba? Nakita namin yung kapitbahay namin na nagbintang sa amin, di ba? Pero sa dami ng sinabi ni Ama kay Deepak na ganito yung sasabihin mo sa kanya pag nagkita kayo. Nung nagkita kami kanina, ang sabi lang ni Deepak, yung tubig na yan, hindi galing sa amin kasi yung washing machine namin pinasok na. Yun lang, tapos nag-usap kami, tapos sinabi niya nga na ayusin yung daan sa amin. Inaayos lahat ng mga daan. Kasi ganun yung daan dun eh. Ito I think yung gagawin sa amin na daan. So at least diba guys, kung magtag-ulan, problema, wala naman drainage. I think kakain kami ng pizza. Hindi man ako pala kain ng pizza guys. Sige lang si Johan lang naman yan ang palakain. Promise kasi niya ng tatay niya sa kanya. Ganda ng kanyang gulay oh, koli tsaka cabbage. So dito na kami guys. Sa pagmamadali, hindi ako nakapag-lipstick. Ayan, bota. So kain lang kami ng pizza dito. Tsaka kami ni Johan, hot lemon with ginger and with honey. Alam nyo, may nakita ako parang ukay-ukay na shop dito. Ewan ko lang ha, baka sa tingin ko lang. Pero mamaya daanan namin ulit yon. Titingnan ko guys. Feeling ko talaga papakita ko sa inyo. Tingnan lang natin kasi parang mga ukay-ukay talaga guys eh. Tingnan ko lang. Naubo pa rin si Juan, naubo pa rin ako. Ganun talaga yung ubo, hindi naman agad-agad na kukuha. Ako matigas yung ubo ko. Ito ba guys, matagal na ito bigay ni Ama. Hindi ko alam paano ito suotin, sa totoo lang ba. I think sa liig din ito nilalagay at sa ulo. Sa mga may alam dyan, mag-comment kayo ha. Ganyan pala. So, freeze ko. Iwan ko kung tama ito. Yan, okay na yan. Ganyanin ko na lang. This is nice for you. So, hot lemon with ginger. This is the effect of that village. Cheers, Yuan. Cheers. Sabi ko kayo, cheers, dapat inumin natin. We put on the table, ngiti lang kami eh. Kasi mainit. Ganda ng sunrise, guys. Nasa patingin si Deepak eh. Yung sunset, guys, oh. Yan, just now, you have to go to school now. Sunrise. Guys, minsan, nako-confuse ako ba pag nakatingin ako sa buwan, pag ganyan. I-ano ko muna, guys, yung kanta na sunrise, sunset, sunrise, sunset, para hindi ako magkamali, guys. So, nauna lagi yung sunrise, tapos huli yung sunset. So, kaya pag minsan mag-mention ako, hala, ang ganda ng papasok agad yung kanta na yun, guys. So, paghapon, yun na yun. Sunset. Napatingin si Deepak eh. Wow guys, nag-order na kami. Ito yung order namin. Oh, sabi namin yung spicy. Wala nga spicy. Guys, nilagyan man nila na ketchup na manghang.
Kung kami guys kain muna kami. So, ayun. Sabi ko sa kanilang dalawa guys, magpagupit ako, magpabangs, tapos pababkat ko, sabi ni ate. Itong dalawa guys, ayaw nilang pumayag, hindi ito sa akin bagay. Ayaw nilang pumayag kasi ayaw nilang magantay guys sa loob ng parlor. Tingnan natin mamaya. Ha, I will cut my hair ha. Nanonood sila ng dart, maglalaro na naman sila mamaya ng dart. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Baby, I saw the shop. Babe, it's like okay. This one, Bio. Wait. This one. What is okay? This one. Ayan, no? Cheap, Bio. Guys, ito yung guys, oh. Si Deepak iniwanan na ako. Okay ba ito? Ano kasi may mga sapatos o baka bahay ito. Guys, hindi na ako nagtagal doon kasi sabi niyo, laundry shop daw yun. Not here. I prank you. Street, I think, anak. Mama. Guys, pagupit ako dito. This one, bangs dito for me. Saturday, so Sunday A few moments later. Expectation versus reality. Tingnan nyo guys yung ginawa niya sa akin. Hindi pala siya guys marunong magupit. Actually, marami na talagang nagcha-challenge sa akin. Pagupit ka na, magpabangs ka, matagal na. Maraming nagsasabi hanggang ngayon. May nagko-comment nga dyan, di ba? So, salamat sa mga suggestion nyo, pati kay ate. Actually guys, may nakita kaming isang salon, hindi na namin makita, nilakad kami kanina. So si Deepak, may nakita siya. Ito nga yung pinasukan namin, di ba? So ayun, sabi ko baka make-up lang. Nagtanong muna si Deepak, oo daw, nagugupit daw sila. Ngayon, ito ang nangyari. So yung ipapagupit ko sana guys, itong style na to, bob cut na may bangs. Pero ang ginawa niya guys, nung nagugupit na siya, bago pa siya magupit, nagsabi ako na bangs. This one, bangs dito for me. Maano yung noo ko. So, since maraming nagsasabi sa akin, magbangs ka, ganito, ganyan. So, sabi niya, hindi daw maganda sa akin ang magpabangs. Which is marami po sa akin. Di ba, usually sa mga salon, pag medyo malapad yung noo, magsasuggest sila magbangs ka. Kasi yun naman, di ba? Sabi niya, hindi daw maganda yung magbangs ako dahil hindi daw bagay sa akin. First time ko narinig yun sa buong buhay ko. So, yun, sabi ko baka nga suggest niya yun. Tapos pinakita ko sa kanya yung picture na yan. Akala ko gets niya agad. Pinakita ko sa kanya. Tapos sabi ko kay Deepak, bob cut. Sabi ni Deepak, high cut. Sabi ko hindi, bob cut. Tapos sabi niya sa Nepal daw high cut kasi nagsabi din ang babae ganun. Ngayon guys, magupit na siya.
So, medyo hindi kagaya ni auntie na notice ko na mabilis si auntie mag-clip, ganito, ganyan. Hindi. Basta niya na lang ako nilagyan na wala lang, bala ka na dyan. Parang basta niya na lang ako. Na-notice ko guys, separate niya pag ganito. Tapos, arabang malata mo talaga. Tapos, ano siya, parang mahinhin. Parang hinay-hinay. As in, hinay-hinay. Tapos, ang na-notice ko, hindi pa siya yung magupit na, di ba usually ganun, tapos magupit-gupit. Sinuklay niya yung buhok ko, guys, at kinat niya ganun. Kinat niya. Tapos, nakatingin ako sa likod ng salamin. Kahit nakatingin ako, hindi balance yung buhok ko. Pag ganun yung buhok ko. Tapos, sinahabol niya yung pa dito para mag-balance. Parang sa labas lang siya. Hindi yung kagaya ni auntie na marami si auntie ginagawa sa akin, yung ganun ba? Para mag-label. Ganun din siya, yung babae na yan. Pero sa tuwing titingnan ko yung buhok ko doon sa salamin, guys, kung sa ilong ko, pakambang, gidya, hindi babalance. Ayon, sinuklay-suklay niya itong buhok ko. No, sinuklay-suklay. After nun, guys, kinuha niya ang straightener niya na buhok, na pang straight. Tapos, pinainit niya. Tapos, inano niya ito, guys, parang ginanon niya yung mga buhok ko. Tapos, may sinabi siya, Kadipak, what she tell you when she's doing like that, starting ironing my hair? She said, yeah, sabi niya, Kadipak, ayan, okay na. Nagulat ako na sobrang bilis. Tapos, kumuha siya dito ng konti at gumanon-ganon siya konti. Tapos, dito din. Hindi ko maintindihan kung ano yun kasi nagpabangs ako. Tapos, sabi ni Dipak, okay na daw, okay na. Pero habang nagbibideo si Dipak, ramdam din ni Dipak, tsaka ni Yuhan, nagtitinginan kami kasi nakatingin ako sa salamin. Tingin din si Dipak, nakatingin din si Dipak. Guys, hindi talaga siya, guys, marunong ba, guys? Kaya tumahimik na lang ako. Tapos sabi ni Dipak, okay na. Sabi ko, okay na, okay na. Tapos maya-maya, nasuggest pa siya na mag-shampoo daw ako dahil manipis daw yung buhok ko. Kisyo ganito, ganyan, ganyan. Kasi manipis nga naman talaga yung buhok ko. So sabi ko, hindi na. So nag-control lang ako sa sarili ko. And sabi ni Dipak, magkano? Nag-aantay ako kung magkano single niya. Sabi niya, 200. Tumahimik na lang din ako. At sabi ko, sige, salamat. Gumano na lang ako at lumabas. Tingnan nyo, guys, ang ginawa niya sa akin. Bali, nagupit lang talaga siya sa labas. Pero sa loob po, wala talaga, guys. As in, parang pinaglaruan niya lang talaga yung buhok ko ba. Ayan o. Kaya disappointed ako. Kaya yan yung dapat yung ipagupit ko. Parang sabi ko nga kay Dipak, parang natakot siya kanina nung nakita niya yung, yan ang ipapagupit ko kasi nga, hindi niya talaga alam. Sabi ni Yuan, na-feel ko nga din, mama, hindi niya alam magupit. Kasi makikita mo, guys, paano siya maghawak ng gunting, maghawak ng suklay. Nagkalaglagan pa nga eh. Tapos panay pa siya linis-linis na ganito, ganyan. Basta lang niya nilagyan ako, guys, na basta lang may ipatong. Parang nag-trim lang siya sa buhok ko. Pero ultimate trim, guys, hindi niya mabalance yung buhok ko. Parang nag-shaggy lang yung buhok ko. Kaya sabi ko, na lang ako, tahimik na lang ako. So bukas, pupunta ako kay auntie, ipapayos ko itong buhok ko, guys. Kasi napakahirap talaga maghanap dito ng salon. Pang lalaki, marami, niluluko pa nga ako ni dito. So kaya, ayun, at tingnan nyo, guys, ito yung ginawa niya, nag-slash-slash pa siya dito, na parang pinaglaruan niya. Alam niya rin, guys, sa sarili niya. Kasi nung lumabas kami, tapos magbenta pa siya sa akin na shampoo. Si Dipak naman, tinatawanan ako, guys, ni Dipak. Sabi niya, only for Jessica Alba daw ang ganyang kupit daw. Niluluko talaga. Tingnan nyo, dito na side, maiksi. Dito na side, mahaba. Hindi mo talaga maintindihan, hindi talaga siya, guys, marunong. Sabi ko kay Dipak, parang sinira niya lang yung gabi ko. But anyway, bukas, pupunta ako kay auntie kasi yun talaga yung gusto ko ipagupit. Pero hindi ko expected na ganito ang mangyayari. Ito talaga yung magiging resulta, no? Basta na lang papasok sa ganyang salon na hindi mo na kinilala. Kasi wala man masyado dito salon. Mostly make-up, tapos mag-threading sila sa kilay-kilay, yun lang. Marami doon banda sa mga Tamil area or pero ewan ko, guys, bira yung mga Nepalese dito na magaling talaga, guys, magupit ba. So bukas pagupitan ko ito, guys. Tingnan na lang natin. Doon na lang talaga ako kay auntie bukas ba. So ayun, guys, i-end ko na yung aking vlog. Again, pasensya na kayo. And yan yung reality. Yan yung expectation versus reality ko, guys. So tingnan na lang natin bukas kay auntie kung ito na, auntie, mahabol yung buhok ko. Peksian ko pa. Okay, guys? So, thank you! Ingat kayong lahat. Bye-bye, God bless.